big things, but never forget that there is a hand guiding your steps. This hand, we call it God, and He will always have to address you towards His will. Nung grade 7 ako, social butterfly ako. Lahat ng barkada sinasamahan ko. Akala ko belong ako sa kanila, pero hindi pala. Binackstab nila ako, tapos sinisiraan pa. Noong mga panahong iyon, akala ko wala akong malalapitan. Maliban kina April, JC at Daniela. Kahit galit ang buong klase, sa akin ay naniwala sila sa akin na hindi ako ang may kasalanan. Hanggang sa nakilala ko sina Mark, Casey, Mary France, Raisa, Lara, Carmela at Emma. Sa kanila ko naramdaman ang totoong pagmamahal ng isang kaibigan. Hindi mo kailangan magpapansin para lamang pansinin ka. Kapag may nagawa kang mali, ay tatama ka nila. At kapag may problema ka, ay tutulungan ka lagi. Sa tuwing gagawa ko ng desisyon, malaki man o maliit, lagi ko silang tinatanong. Dahil alam ko na tutulungan nila ako sa aking mga paggagawa ng desisyon. At alam ko naman na ang desisyon ay yung nakakabuti sa akin. Sometimes, I have to stop writing and use a sharpener. This makes the pencil suffer a little, but at the end, it will be sharper. So learn to bear a little pain because it will make you a better man. Nung pagka-graduate ko nung grade 10, naisipan kong lumipat ng school dahil gusto kong makamit ng ibang tao, tapos mag-aral sa ibang paaralan, tsaka brand new environment. Kasi parang may napanood kasi akong video nun na kada tumatanda ka, kailangan mo mag-seek ng discomfort para lalo ka pang mag-improve. Nung una, ayaw pumayag ng nanay ko dahil ayos naman dun sa dati kong school eh. Pero parang pinilit ko talaga na mag-aral dun sa Los Baños Senior High School. Nung pumayag na siya, nag-enroll na ako, syempre tuwang-tuwa ako eh. Then nung pagpasok ko sa first day of school, medyo nanibago talaga ako kasi wala akong kaklase dati na nandun rin. Di ko na lang napansin, naging komportable na ako makipag-usap sa mga kaklase ko. Then yung napansin ko rin sa academic things ko na ginagawa sa school, napansin ko na parang nagsastrive talaga ako kasi inspired daw eh. Kasi iba talaga pag nagka-crush eh. And ayun, parang napansin ko kada tumataas yung level ko, tumataas rin yung sipag ko, then tumataas rin yung mga struggles, di naman natin mapipigilan. So, ang suggestion ko lang, kung gusto niyo mag-improve, always seek discomfort. Walang nag-grow sa comfort zone natin. The pencil always allows us to use an eraser to cancel mistakes. Understand that correct something we did is not necessarily a bad thing, but something fundamental to keep us on the right path. Bawat araw, ako ay natututo at parte ng pagtututo ay ang pagkakamali. Walang perpektong tao, kaya lahat tayo ay nagkakamali. Kahit naman tayo ay tumanda, meron tayong mga bagong bagay na natututunan. Hindi ibig sabihin na kapag natuto ka ng isang bagay, alam mo na ang lahat. Sapagkat merong mga bagong pamamaraan at kaalaman na ngayon. Sabi nga ni Albert Einstein, anyone who has never made a mistake has never tried anything new. At failure is success in progress. Kaya ito ang payo ko sa inyo. I-explore nyo ang mga talento nyo at i-master nyo yan. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo na ma-master yan. Kahit ano pa man ang sabihin ng mga kapwa mo. What is really important in the pencil is not the wood or the shape, but the lead that is inside. So be always careful of what happens inside of yourself. Nung nagsimula na yung face-to-face classes, di talaga ako sanay na ganun kadami yung schoolworks. Siyempre, galing tayo sa homeschooling and sanay tayo na pahiga-higa lang. Then nung nag-start na yung face-to-face classes, nabigla ako pero pinilit ko gawin yung mga
schoolworks kahit ang dami ng distraction sa paligid ko. Loud noises, di makapag-focus dahil sa ingay galing sa labas ng bahay. At that time, nung natapos ko na lahat ng schoolwork ko, hindi ko na nararamdaman yung pagod and masaya ako na natapos ko yung schoolwork ko. Pero nag-reflect yung pagod at stress sa katawan ko. Nagsimula ako magkaroon ng white hairs, nagkaroon ng eye bags. Be aware sa mga nangyayari sa'yo. At take a break, and importante pa rin yung mental health mo. Always leave a sign. In any case, be aware that everything you do in your life will leave trails. Try to be conscious of every single action. Hi, ako si Daylas Plata. Masayahin, palabiro, laging positive lang. Pero nagbago yun nung time na nakilala ko yung mga grade 10 kong kaklase. Naging kaibigan ko agad sila dahil nga kilala ko na sila nung mga grade 8 pa lang. At ayun, parang napaka lang nung mga ugali nila kasi hindi okay sa akin gawa ng dawi sila magbiro, dawi sila magsalita about sa iba. And yun, tuwing magkakasama kami, lagi na lang ako tahimik. Tapos nung gusto ko nang lumayo, nahirapan ako dahil ka-churchmate ko sila. Nagtigil ako sa church dahil nga hindi na ako komportable sa kanila. Tapos yun, napalayo na ako sa kanila hanggang nakahanap ako ng bagong kaibigan. Tapos hindi ko na sila kinausap. Tapos yun, naging okay ako, naging masaya. Nawala yung mga negative vibes sa paligid ko. And then yung bumalik din ako sa church after nun. Napagtanto ko nun na parang mas kilalanin ko muna yung mga tao na sa paligid ko na huwag mo na magtitiwala para hindi na maulit yung ganun scenario. And like a pencil, each of us traces our own path. The writer serves as a guide, but it is up to us to decide whether to go on or give up. You are the one in control. You are your own pencil.